Ang tubig ng buhay. Noong unang panahon, may isang hari na may malubhang karamdaman at walang sino mang doktor ang makahanap ng lunas na makapagpapagaling sa kanya. Naniniwala silang lahat na hindi na siya magtatagal pa para masilayan ng araw. Nasaan ang mga anak ko? Gusto ko sila sa aking tabi. May 2 anak na lalaki ang hari. Ang nakatatanda na si William ay uhaw sa kapangyarihan at gustong maging susunod na hari. Samantalang ang nakababata naman, ang bunsong si Harry ay inosente at napakabait. Mabuti siya sa lahat at mahal na mahal niya ang kanyang ama. Kamusta na si ama? Ginawa na naming lahat. Tanging himala na lang ang makapagliligtas sa buhay niya. Samantala, nahulog ang loob ni William sa dalagang nagngangalang Miranda. Namalagi siya kasama ang dalaga at ikinuwento sa kanya ang lahat ng nangyari sa buhay niya. Alam mo, mahal ko, gusto ko talagang maging paborito ako ng aking ama. Pero pakiramdam ko, mas gusto niya talaga si Harry. Sana lang hindi siyang gawing tagapagmana ni ama sa halip na ako lang. Ikaw at tanging ikaw lang ang magiging susunod na hari, mahal ko. Paano ka naman nakasisiguro? Dahil mayroon akong alam na paraan para makuha mo ang loob ng iyong ama. Kunin mo ang gayumang ito na galing pa sa lola ko. Ipainom mo sa kanya at bubuti ang kanyang kalusugan. Oh, mahal ko. Ikaw lang talaga ang nakakaintindi sa akin. Sa oras na maging hari ako, pangako ko sa'yo na gagawin kitang isang reyna. Oh, aking prinsipe. Talagang mahal na mahal mo ako. Pero ang hindi alam ni William, hindi ang pag-ibig niya ang gusto ni Miranda, kundi mayroon pang ibang gusto ang dalaga. Isa kang hangal. Sa kabilang banda, malungkot si Prinsipe Harry dahil hindi niya makita ang kanyang amang naghihirap. Taimtim at buong puso niyang pinagdasal ang pagaling ng kanyang ama. Oh, mga anghel, pakiusap ipakita niyo sa akin ang paraan kung paano siya mapapagaling. Nang biglang may nagpakitang anghel sa kanya na nakabalat kayong matandang pantas, napansin nito na umiiyak si Harry. Anong problema mo, mahal na prinsipe? At sino ka? Isa akong pantas na lumilimot sa kaharian para tumuklas ng mga bagong kaalaman. Nakita kitang umiiyak kaya naisip kong lapitan ka. Mayroon ba ako may tutulong sa iyo? Ang aking ama, ang hari ay may sakit. At sabi ng mga doktor wala daw gamot sa mundo na makapagpapagaling sa kanya. May alam akong gamot na makikita mo lang sa isang kuweba na kung saan ang tuktok nito ay nasisinaga ng liwanag ng buwan. Ito ay makikita ilang kaharian mula dito at marami kang mga pagsubok na mararanasan. Tinatawag itong ang tubig ng buhay. Paano ako makakarating doon? Kaya ko maglakbay sa malayo at harapin ang mga pagsubok para lang gumaling ang aking ama. Kaya ibinigay ng pantas ang direksyon patungo sa tubig ng buhay kay Harry. Nagsimulang maglakbay si Harry para mahanap ang tubig ng buhay. Matapos maglakbay ng 2 araw, narating niya ang masukal na gubat kung saan nakita niya ang isang duwende. Kumusta? May narinig akong paparating. Pwede mo ba akong tulungan? Ang kaya nang gagaling ang boses na yun. Pakiusap, tulong kung naririnig mo ako. Paano ka naman napadpad mag-isa at nakagapos pa sa kuweba? Ginamitan ako ng masamang kapangyarihan na magkukulang para igapos ako dito. Baka pwede mo akong palayain sa pamamagitan ng pagputol ng mga kadenas ng kulungang ito. Sige na. At ginamit niya ang kanyang espada para palayain ang duwende. Nagpasalamat ang duwende at inalok siya nitong sabayan siya sa hapunan. Pero sinabi ni Harry na nagmamadali siya at nagsimula siya muling maglakbay. Matapos makalayo ng prinsipe, huminto ito nang may marinig na umuungol. Sinundan niya kung saan ito nanggagaling at nakita niya ang isang matandang leon na may sakit. Naku po, mukhang talagang napakahina na niya. Siguro gutom na rin siya. Maaring hindi ako umabot, pero hindi ko siya pwedeng basta lang iwan ng ganito. Pinakain ni Harry sa leon ang dalang mga tinapay at iniwan niya ang lahat ng kanyang rasyon dito. Nagpatuloy siya sa paglalakbay para hanapin ang tubig ng buhay. Gutom na si Harry at nangihina. Pero ganun pa man, nagpatuloy pa rin siya. Sinuong niya ang malalakas na hangin, pati na rin ang makakapal na nyebe. At sa wakas, narating niya ang kuweba kung saan sa itaas nito'y kumikinang ang buwan. Gutom at uhaw, nawalan ng malay si Harry sa pasukan ng kuweba.
Harry, gumising ka! Gumising ka, Harry! Gising ka na, Harry! Ikaw, bakit ka nandito? Hindi ako isang pantas. Isa akong anghel. At nagbalot kayo lang ako bilang isang pantas dahil hindi ko matiis ang iyong kalungkutan. Masaya akong makita ang isang mabait na tulad mo at hindi ka tumitigil sa pagtulong sa ibang nangangailangan. Heto, tanggapin mo ang tubig ng buhay. Uminom ka ng konti nang lumakas ka muli at magtira ka lamang para sa iyong ama. Ininom ni Harry ang tubig ng buhay at nanumbalik ang lakas niya. Nagpasalamat siya sa anghel at dinala ang natira para sa kanyang amang may sakit. Samantalang sa palasyo, nanumbalik ang lakas ng Harry dahil sa gayuman ni Miranda. Namangha ang Harry kay William at nagdesisyon nitong gawin siyang hari. Pero nasaan si Harry? Isang linggo ka na siyang hindi nakikita. Nakakaya niya bang tiisin ang paghihirap at di dalawin ng kanyang ama na may sakit? Kaya sinamantala ni William ang sitwasyon at iminungkahi sa Harry na arestuhin si Harry sa pagiging iresponsable nito. Ama, wala talaga siyang pakialam. Wala siyang pakialam sa iyo, o sa akin, o sa kaharian. Bakit hindi na lang natin siya ipakulong para naman maturuan siya ng isang leksyon? Samantala, nakahinga na ng maluwag si Harry sa pagbalik niya sa palasyong dalang tubig ng buhay. Pero lingid sa kanyang kaalaman, mayroong ibang plano si William. Huliin niyo siya kaagad. Ikulong siya at ipatapon sa selda. Pero kuya, ano bang... Alam mo, wala kang karapatang magpaliwanag. Huwag ka magulo. Ang bagong hari ay naanunsyo ngayon. Ang lahat ay iniimbitang magpunta sa palasyo. Mabuhay! Mabuhay! Meron na tayong bagong hari! Sigurado ko na si Prinsipe Harry yun. Napakabait niya kasi. Ikinulong si Harry sa selda kung saan malungkot siyang nakaupo, nag-iisa at nasasaktan dahil ipinakulong siya ng sarili niyang kapatid. Bakit hindi niya ako binibigyan ng pagkakataong magpaliwanag? Nang biglang may narinig siyang malakas na ingay. Ikaw! Paano ka nakapasok dito? Andito ako para palayain ka! Pero paano mo nalaman? Wala na tayong oras para dyan ngayon. Kaya tumakas na tayo, dali na! Pero mahigpit ang pagbabantay sa palasyo. Huwag kang mag-alala. Mayroon ng bahala sa mga nagbabantay na gwardya. Tara na! Tulong! May leon dito! Saklolo! May leon! Pinagtas nyo kami! May leon! Halika na! Dito ang Nang malapit ng makoronahan bilang hari si Prinsipe William, bigla na lang sumama ang pakiramdam ng hari at nawala ng malay. Anong nangyari sa hari? O hindi? Akala namin magaling na siya. Anong binigay mo sa kanya? May sakit ulit ang aking ama. Isa kang masamang babae, niloko mo ko. Ang lakas ng loob mo. Di ba gusto mo lang namang mabuhay ang iyong ama para maipasa sa'yo ang korona? At ngayon ako pang may kasalanan? Huwag mo kong pagtaasan ng boses, kundi ipapa-aresto kita. Ikaw? Kaya mo akong ipa-aresto? Si Sabrina mangkukulam! Ang balita ko, makapangyarihan daw siya. Naku, tama kayo! Iligtas niyo ang sarili niyo! Wala kayong ideya tungkol sa mga kapangyarihan ko. Kaya ko kayong... Sabrina, oras na para magbayad ka! Ama, pakiusap, inumin mo ito. Ininom ng hari ang tubig at kaagad na bumuti ang pakiramdam niya. Kaya agad siyang muling nakatayo. Salamat, anak ko. Ayos na ang pakiramdam ko. Ano ba itong pinainom mo sa akin? Ipinaliwanag ni Harry ang lahat sa kanyang ama, pati na ang dahilan kung bakit wala siya nung ito'y may sakit. Nang marinig ito, napahiya ang hari. Patawarin mo ako, anak ko, dahil hindi kita naintindihan. Ayos lang po, ama. Magaling ka na ngayon. Iyon ang pinaka-importante po sa akin. Lumapit din si William sa kanila. Naku, kapatid, patawarin mo ako. Napasailalim ako sa sumpa na mangkukulam at hindi ko alam ang ginagawa ko. Ay, huwag mo nang isipin yun, kuya. Yakapin mo na lang ako tulad ng dati. Kaya niyakap na magkapatid ang isa't isa, napangiti ang hari. At di nagtagal, sina William at Harry ay parehong kinoronahan bilang hari. Pamumunuan nila ang kaharian ng magkasama at poprotektahan ito sa mga masasamang kagaya ni Miranda. Mabuhay ang ating kaharian!